Sige po, makakaupo na tayo. And be excited and be glad because the Lord's revelation to me today is for you to be free in all financial difficulty. Amen. Sino dito gusto yung makalaya na talaga? Ha? Wala yatang excited. Pumalakpak ka ng malakas yung gustong makalaya. Sabi ng prayer, patawarin mo kami sa aming mga utang. Katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Patawarin mo rin ako. Amen. So, be excited because the revelations of the Lord, it is not about money. It is about our sin. The reason why sometimes we do not receive the blessing of God because of our sin hindered, Nagbablock sa atin yung kasalanan eh. Gustong-gusto ko ng pagpalain talaga ng Lord kasi yan yung plano niya from the very beginning. To rule over. Tayo ang ginawa niyang tagapamahala sa mundo, hindi si Satanas. Bakit yung kusino pa yung mga masasama, sila pa pinagpapala? Hindi lang pinagpapala, pinagpipiko pa. Grabe, Pinagdidrill pa. Yung mga talagang, kung sino pa yung mga makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, ngayon ikaw na ang pagpapalain ng Lord. Sige, umpisahan natin. Let's start. Paano nga ba yan? Okay. How to unlock the wealth of His glorious inheritance. Ito po yung ating title ngayon. Paano ba natin ma-unlock itong sinasabi nating glorious inheritance? Basahin nga uli natin yung theme verse natin for the month of February. Ephesians 1:18. Lagay mo sa King James Version. King James Version, Kasi NET version yung nasa theme verse natin. Mas gusto kong bigyan ng diin itong King James Version. Okay, basahin nyo. 1, 2, go. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Praise God. Inheritance in the saints. Since the eyes of your heart have been enlightened, NET, so that you may know what is the hope of His calling. The eyes of your understanding. Sabihin mo, hindi yung mata na mahaba ang kilay o mahaba ang pilik o yung may kilay na talagang hindi ka makakaalis talaga ng bahay nang hindi ka nagkikilay. Hindi ang matang yan ang ibig sabihin ng Lord. The eyes of your understanding is in your heart. Amen? Yung hindi mo nakikita pero nauunawaan mo. Amen? Kasi kapag may nakikita ka, yung nakikita mo, naked eye, yan yung nagbibigay sa'yo ng problema eh. Ay, may iPhone 17. Ang ganda. Bibiling ko yan, Mamahalin mo yung yung nakita mo. Ay, merong magagandang kotse. Wow. I like that. Yan yung papangarapin ko. Pero ang gustong pangarapin ng Lord, yung mahalin mo muna siya. Seek ye first His kingdom and His righteousness.
At lahat ng iPhone 1 to 17, no, lahat ng mga Samsung na magaganda, lahat ng mga nakikita mo ay karagdagan lamang kapag naunawaan mo at nakita mo ang kalooban ng Lord. Amen? Kasi minsan napopokus tayo doon sa material things. Karagdagan lang yan. Sabi mo sa katabi mo, karagdagan lang yan. Let's go to Ephesians 1:3. Okay, yung binasa natin kanina. Basahin nga natin. Paano ka i-bless ng Lord? 1 to go. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen. All spiritual blessing in Christ begins by praising God. Kaya makikita nyo, no, dito, ang saya-saya ng ating praise and worship. Kasi diyan magsisimula ang spiritual blessing. Kailangan yung tinurong panalangin ni Jesus Christ, alam natin. Hindi memorize natin. Alam natin o nauunawaan natin by heart. Kasi tinuro sa atin yan, bata pa tayo. Ama namin sila dumasalangin na Father in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Memorize mo, fine. But do you understand it by your heart? That's different. When you say, Father in heaven, that is relationship. Holy be your name, diyan ka na nagpupuri. Kaya yan sabi yan, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Papurihan mo siya ng buong puso. Hindi ng buong utak mo. Memorize lang. Amen? Kaya yung pagsasayaw mo, pagtutugtugan mo, it's a way of opening the blessing in heaven. Amen? Kaya hindi ka dapat aalis ng bahay o hindi ka aalis ng room mo, no? Kung wala kang room, doon ka sa bathroom, room pa rin yan. Hindi ka dapat aalis o babangon ng walang pagpupuri sa Diyos. Dapat umaga pa lang, kahit na naka-in-ear ka, yung tawag doon, nagpupuri ka na araw-araw. Amen? Kasi doon ma-open ang blessing. Okay? Nagpupuri ka sa Panginoon araw at gabi. Kaya sabi riyan, no, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit Father ni Jesus? Kasi siya mismo yung nagkatawang tao at nagdwell sa iyo. Yung kanyang salita. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Kaya kapag yung Word nasa iyo, in the beginning pa lang ng umaga, masaya ka na. Bakit? Aba, open ang heaven sa iyo. Nagpuri ka sa Diyos. Amen? Sino rito nakaunawa? Pumalakpak nga ng malakas. Ayan. Naintindihan ng Lord na alam mo yung nauunawaan mo ang kanyang salita. No? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Siya yung ama ng Lord, ng ating Panginoon. Therefore, siya rin yung ama mo. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ano yung mga salita na natanggap mo, naunawaan mo, o ipinaliwanag sa iyo ng banal na Espiritu Santo, that is the Spirit of God Himself. Siya yung magpapaunawa sa iyo ng mga sikreto sa kalangitan. Kaya naman kapag meron kang sikreto, no, magmamanifest yan sa buhay mo. Amen? Amen. Magmamanifest yan. Ano yung manifest? Money at magpipiesta.
Amen. Manifest. Ibig sabihin, makikita sa iyo. Hindi lang sa beauty mo o sa gandang lalaki mo. Amen? Makikita yan sa iyong heart. No? Kung paano ka magiging generous sa lahat ng bagay. Amen? Tandaan natin, hindi naman tinuruan ng Lord na patawarin mo kami sa aming mga utang nang hindi niya gagawin yun pagpapatawad. Kung hindi ka magpapatawad sa nagkakautang sa iyo. Ano yung utang mo? Ang utang mo ay papurihan siya araw-araw. Sino rito umaga pa lang nagpupuri na sa Diyos? Maraming nag-amen. Taas nga ang kamay. Ayan, Lord, kitang-kita mo ha. Liars go to church. Amen. So, remember, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kapag sinabi niya ito na relationship, meaning, ang Father nag-aantay lang sa iyo. Normally, yung mga ama nga natin, biological, ayaw mong pansinin. Amen. Pero ang gusto ng Father mo, bigyan ka ng magandang kinabukasan. Pero yung mga salita niya, ayan na naman si Daddy, ayan na naman si Tatay. Patuloy na naman, andito na naman. Now, how to unlock the spiritual blessing? Tingnan nga natin yung number 1, na binigay sa akin ng Lord. Number 1, you have to know who is Jesus Christ in your life. Tingnan nga natin in Matthew 16, beginning verse 15. Tinanong ni Jesus dito ang kanyang mga disciple. Sabi yan, "But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Sino ako sa inyo? Kasi verse 14, ang sinabi yata ng mga disciple, propeta ka. Okay? Yung tinanong ni Jesus Christ, Basahin nyo nga yung verse 14. Want to go. They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Pansinin nyo, all these are prophet. John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or one of the prophets. All of those are prophets. Ang tingin nila kay Jesus Christ, you are only a prophet. That is the human standard. Kasi nga, nagpipreach ng gospel about the kingdom of God. Nagpipreach siya about the kingdom of God, kaya lang kakaiba. Nung nagpipreach siya ng kingdom of God, nire-reveal niya kung ano yung talagang kaharian ng Diyos. And ang manifestation, kung may sakit ka, gagaling ka. Kung bulag ka, makakakita ka. Kung pilay ka, makakalakad ka. Kung bingi ka, makakarinig ka. Kung patay ka, bubuhayin ka niya. Amen? Iyon ang manifestation ng kingdom. Kasi nga, God created heaven and earth. At lahat ng nakikita mo sa mundong ito, ginawa niya. Through words. Let there be light. Let there be firmaments. Let there be birds. Let there be fish. Lahat yan from the word or from the mouth of God. Pero ikaw ay kakaiba. Nilikha ka sa putik. From dust you are. And then, ang kakaiba mo sa ibang mga nilikha niya, minold ka niya. Nilagyan ka ng mata, ng kilay, ng lips, na pwede mong lagyan ng lipsticks, ng ilong, na pwede mo ring patangusin kung gusto mo. Ayaw mo, okay lang. It depends on your will. Pero ang will ng Lord, maganda ka sa paningin niya kahit ano itsura mo. Amen. So, lahat yan ginawa ng Lord para maging image and likeness niya at mag-rule over dito sa mundo.
Ano ginawa niya? Yung hininga niya na nagsasalita, no, sa hangin, nilagay niya sa ilong ng unang tao. At nung hiningahan niya si Adan, hindi mo na nalanghap ang anumang virus dito sa mundo. Amen? Walang H1N1 virus, walang wala lahat 'yan malinis. Ano nagparumi? Utak ng tao. Ako, nakakatakot, may sakit. Ay, ayokong kausapin 'yan. Kailangan magtakip ako. Kailangan bakunado ako. That's good because that is what the standard of man is. Pero kapag ikaw tumayo sa standard ng Diyos, you will not be scared to death. Why? Because God does not give you the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Kaya kailangan maging matatag ka sa salita ng Diyos, paniwalaan mo ang kanyang salita. At ang salita ang magpapalaya sa iyo because the Word of God is true. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, sabi rito, no, they replied. Others said, you're Elijah. Others said, Jeremiah, and other a prophet. So, propeta lang ang pakakilala nila kay Jesus Christ. Now, tatanungin kayo ngayon ng Lord. Next verse, in verse 15, yung binasa nyo. Want to go again? Sabihin mo yan sa katabi mo. But what about you? He asked. Who do you say I am? So you must know Jesus Christ in order for God to reveal Himself unto you. Kung sino si Jesus Christ dito, ganun ka rin sa paningin ng Diyos. Amen? Kung anak siya, anak ka rin. Kung tigapagmana siya ng langit at lupa, ikaw din. Sabihin mo, temporary ka lang dito. May babalikan ka pa. Ano? Yung Pilipinas na iniwan mo, babalikan mo yan sa ayaw at sa gusto mo. You are not permanent here. Pumunta ka man ng Canada, ng US, ng Australia, ng Singapore, ng Kenya, saan niyo pa gusto pumunta? Ng Africa, kahit saan kang lupalop ng mundo pumunta, may babalikan ka. All this, even in India, bumalik yan sa UAE, babalik din ng Pilipinas yan. Welcome back, Pawan. And we miss you here. So, the truth of the matter, hindi ito ang permanent residence mo. Ang permanent residence mo nung ikaw ay ma-born again, walang iba kundi ang presensya ng Lord. Kaya dito pa lamang sa lupa, kagaya ng sa langit, sabi ng Lord, panalangin niyo yan, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Kaya tandaan nyo, understanding of the prayer is more important than knowing it in your head. Kailangan alam nyo kung ano pinagpe-pray nyo. Give reverence to that, no? Kaya knowing who is Jesus Christ, knowing who the one you accepted. Right? Sabi rito, who am I to you? Sabi niya kay Peter. Ano sagot ni Peter? Verse 16. Verse 16, Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. The Son of the living God. Same thing yung katabi mo. You are the Christ, the Son of the living God. Why? Because Jesus is no longer here on earth. But He lived. The Word that became flesh and dwelt among us.
He is already inside you. That's the reason why you are the temple of the living God, because of Jesus. He is the only begotten Son whom God loves. Kaya yung nire-reveal sa iyo ngayon ng Lord, no? Hindi ka pa just. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Hindi ka basta-basta. You are not just. Amen? Huwag mong tingnan ang sarili mo na maliit ka o poor ka. We will break now the poor mentality na tayo ay hindi mahirap. Ang mahirap lang ang utak natin. Ayaw nating i-break ang nakalakihan natin. Uy, ang galing lang ako sa probinsya. Ano ngayon? Ekta-ektarya naman ang lupa mo. Sabi mo sa katabi mo, ekta-ektarya ang lupa mo. Meron ka pang baka, meron ka pang baboy, may palaisdaan ka. Ha? Lahat yan, imagine nyo. At lahat yan, i-confess nyo. At lahat yan, magkakatotoo. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat yan, magkakatotoo. Why? Yan ang pinaniwalaan nyo eh. And Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Ano sinagot ni Jesus? Sabi ni Jesus sa verse 17. Basahin nyo nga. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Oh, see? Hindi siya ni-reveal ng tao. Kasi si Jesus Christ tao. At ang kakala nila, He is prophet, the same as the prophet na nauna sa Kanya. Pero sabi ni Peter, no, you are the Son of God. Sabi mo sa katabi mo, you are a son of God. You are a daughter of God. Yan ang paniwalaan mo. At kapag pinaniwalaan mo yan, andyan yung promise ni Jesus Christ, sabi niya, hindi ang tao ang nag-reveal sa inyo, hindi si Pastor Don. Remember that. It is the Word of God. Ang nag-reveal sa iyo, walang iba kundi ang Father itself. Kapag pinaniwalaan mong Son of God, Jesus Christ is the Son of the living God, then the revelation came from the Father itself. It is not from the church. It's not from Pastor Don. But the Bible itself declares it. Jesus Christ said to Peter himself, "Blessed are you." So number one na kailangan natin to inherit the kingdom of God, know who Jesus Christ is. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan malaman mo talaga. Maintindihan ang puso mo. Hindi ng mata, no? Kasi nakikita natin, uy, blessed na blessed yung taong yan. Ang ganda ng sasakyan. Ferrari. Ang daming pera. Ang ganda ng bahay, mansion. Oh? 15 kwarto. Hindi yun ang kayamanan. You are blessed more than them kasi sila hindi nakakatulog. Ikaw ang lakas ng hilik mo. Amen? Ikaw nakakakain ng marami, sila hindi. Bakit? Bawal ang pork, bawal ang beef, bawal ang chicken. Ano kakainin ng tao? Ha? Tubig na lang, hindi pagkain yun, inumin. So marami mga mayayaman, hindi nila ma-enjoy ang life. Because life, they don't understand what life means.
Jesus said, I have come to give you life more abundant. So you don't need to worry. Amen? Just enjoy life. And the fruit of the Holy Spirit will manifest on you. Seek ye first His kingdom. Kaya, knowing Jesus Christ, no, is number one. Number one, no, and number two is loving the Lord. Mark 12:28-29. Kailangan alam natin kung paano natin mahalin siya. Mark 12:28. Sige nga, basahin niyo Mark 28, verse 28. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" And then Jesus answered. Ito maganda. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Next verse. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. See? Lahat mamahalin mo, but before you love others, mahalin mo muna ang Diyos. Bakit mo siya mamahalin? O paano mo siya mamahalin? With all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kasi naging living soul ka because of His breath. Genesis 2:7. Naging buhay ka na tao, na lupa, na dumi, dito sa mundong ito, because of the breath of God. Because of the love of the Father. Hindi kanya ginawang, oy, maging langgam ka. No. Hindi ka sinabing lumipad ka, ibon o tao. No. Binigyan kanya ng sarili niyang image and likeness, karunungan. Para lahat ng ginawa niya, pamahalaan mo. So financial is not one thing, no? Kasi He provides everything before you ask. Nandiyan yan sa paligid mo. Kaya kapag minamahal mo siya ng buong soul, o ano yung soul sa Tagalog? Kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan, then the Lord will going to give you what He promised to you. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Kaya yung buhay na pinapangarap mo na maganda, masagana dito sa lupa, luma na yun. Ang binigay sa iyo ng Lord, eternal life. Yan ang pangarapin natin. Amen? Eternity. Love eternal. Yan ang binigay ng Diyos sa atin. So, huwag ka munang mangarap ng kung ano-ano kasi when you seek His kingdom and His righteousness, lahat ng kung ano-ano na pinangarap mo, karagdagan lang para sa iyo. Amen? Amen po ba? Lahat nga ng nakaunawa, pumalakpak nga uli ng malakas. Sabihin mo, akin yan. That is the word of God. Amen? And yung next verse nga natin, tingnan nga natin yung sa ano ulit. Sabi riyan sa Romans chapter 6, verse 16. Sige, basahin nga natin yan. Romans 6:16. Want to go? Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves,
You are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Then, eto tandaan nyo, no? If you know Jesus Christ, you know whom to obey. Don't you know that when you offer yourself to someone to obey, that is God, sinabi natin, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Then if you love Him, sabi nga rito ni Paul sa Romans, if you are a slave to the one you obey, whether you are a slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Mamimili kayo. Ano yung i-obey nyo? Yung sarili nyo? O yung Diyos na nagsasalita sa inyo? Kasi sometimes, no, we obey ourselves. Ay, bakit ako makikinig dyan? Remember, anyone who stand in this pulpit was called by God. And the one he is preaching is not from himself alone. It is the Word that became flesh. Kaya nagmamanifest yan sa buhay ng bawat isang nakikinig because they really listen and obey. Amen? Kaya yung sinasabi niya ni Paul sa Romans, maglilid sa slavery to sin, yung maglilid sa death, yung slave sa sin. Pero if you are a slave to the Word of God, it is going to give you the obedient heart like Jesus Christ. Remember, sabi ni Jesus, wala akong ginawa sa mundong ito nang hindi sinabi ng Ama. Hindi niya kinlaim na ito ay galing sa akin, ang salita na ito, sundin niyo ako. No. Wala sinabi si Jesus Christ na follow me. Dahil this is my word. No. Sinabi niya sa disciple niya, follow me, tingnan mo ako kung ano yung ginagawa ko. Follow me. Kung ano yung sinasalita ko, follow me. Kasi ginagawa ko yan. Amen? Kaya maraming followers si Jesus Christ. He did not put any church or religion in this world. Bakit nagkaroon ng Christian pastor? Ang dami-dami pa ngayon. Iba-ibang mga pangalan. Merong Christian Kulapo, merong Christian ganito. Kanya-kanyang pangalan. Pagalingan sila ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero sa akin, ang desire ko, maintindihan nyo ang salita ng Diyos sa inyo mismo. Not from my word, but from the word of God Himself. Hindi tayo nagpaparamihan. Hindi tayo nagpapasikatan. Hindi tayo nagpapayamanan dito sa mundo. Ang gusto ko, maging mayaman kayo in spiritual things. Kasi kapag mayaman ka sa spiritual, lahat ng bagay sa mundo sa iyo na. Hindi na kay Satanas. Kasi si Satanas, o-operang kanyan. Pero si Jesus Christ, ni-reject niya yung offer ni Satanas. Sabi niya ni Satanas, worship me and I will give you Burj Khalifa, Burj Al-Arab, lahat ng Burj sa Middle East, dito sa Dubai, no? Lahat ng Burj, pati Burj sa Pilipinas. Ano yung Burj doon? So anyway, lahat ng mga yan, sabi ni Satanas, pag-aari ko yan. Ibibigay ko lahat yan sa iyo, sambahin mo lamang ako. And the people focus on what Satan is offering. Katulad nga ng paulit-ulit na sinabi ko, isang bomba lang yan, bagsak yan.
See what happened to Gaza? Ang tagal-tagal nilang ginawa yung tunnel. Ilang linggo lang. Wala na, pati yung mga taong gumawa ng tunnel. Amen? Si Ukraine, pinaghirapan nila yun for how many years para maipundar yung mga tao na katulad natin, nag-iipon, nandito sa UAE, nagpapadala sa kanilang mga bansa. And one day, bang, iiwanan lahat ng mga pinundar. How about doon sa earthquake na nangyayari ngayon? Sa tsunami na nangyari sa Japan? Yung mga pinupundar na nakita ko yung one time yung flash ng Saudi Arabia, ang gagandang kotse lulutang-lutang lang sa baha. Pinag-ihirapan, pinag-iipunan, halos dugo na yung lumabas sa ating mga noo, sa ating mga ulo. Pero ano nangyayari? Dahil minamahal mo ang mga bagay na ito, kukunin sa iyo yan ng Lord. Sabihin mo nga sa asawa mo, kung katabi mo asawa mo, I love you. But I love the Lord the most. Amen? Kailangan mahal mo ang mga bagay na yan dahil mahal mo ang Diyos. Kasi yan yung second commandment niya eh. The same is the first. Balikan nga natin yung Matthew chapter 16. Basahin niyo yung verse 18. 17 ba yan? Sana ba tayo? Okay. Sige nga, basahin niyo yung Matthew 17. Sige. Jesus replied, hindi yan. Sandali. Mali ako. Sandali Matthew 16. Loving Jesus na pala tayo. Sa Mark pala. Mark 12. Sa 29. Basahin natin yung 29. Okay. 1, 2, go. the most important one, Jesus answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay, number 30. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Number 31, verse 31. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So loving your neighbor is the same as yourself. Give love only what you have. Kasi kaya kayo nagkakahiwalay sometimes ng boyfriend and girlfriend, no? Nung sinabi sa yung I love you, hinahanap mo yung maraming bagay na meron ka. Wala naman yung nagsabi ng I love you. I love you only what I have. That only I can give. Loving yourself first before you say, I love you. What you can give to yourself, give it to others. Pero kung wala ka nun, huwag kang magsabi ng, I love you, I can give stars, I can give moon. I can give you what you want. No. Wala ka naman nun eh. Sabi niya, Pastor, mahal kita. Bibigyan kita ng baka kapag meron ako. Meron siyang mga baboy, 100. Bakit hindi mo bigay yung baboy mo? Bakit mo pinapangarap yung wala ka, ibigay? Ibigay mo yung meron ka. Love your neighbor as yourself. Amen?
Wala ka naman ang utang sa'yo. Brad, pautang naman, oh. Bakit? Magkano ba kailangan mo? 10,000. Ha? Sige, pag nagkapera ako. Kailan ka magkakapera? Bigyan mo na lang kung ano meron ka. May 100 lang ako rito. Ito, oh. Para sa 1,000 mo. Kasi kung wala kang 100, kahit 999 pa ang pera mo, no? Kulang yan. O kaya meron ako ritong piso. O yan, o. Para sa 1,000 mo. 999 na lang kulang mo. Hanapin mo yon. Matatagpuan mo yan sa Panginoon. Amen. So, kung ano meron ka, yun lang bigay mo. Kasi kapag nagpautang ka, utang mo rin pala yun. No? O sige, pautangin kita pero bayaran mo agad ha. Kasi utang ko lang to eh. Wala ako nito talaga pero ayan o, pautangin na kita. Dumaan ang 2 araw, 3 araw, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, nakakalimutan na yata yung utang ni brother. Nagsuffer. Kasi ang dami niyang pinautang, binayaran ang hindi niya kayang bayaran. Kasi wala naman siya nun eh. Amen? Nagsuffer ngayon siya. So ano ang ibig sabihin dito? Kung wala ka, huwag kang magbigay. Ibigay mo lamang yung meron ka na masaya. Amen? A cheerful giver. Wala ka. Tapos mangangako ka. Wag. Kasi kawawa ka pa on the end. Amen? Marami dito mga OFW, mga iba-ibang bansa pa. And when they saw the people na pinautang nila sa Pilipinas, ang gaganda ng buhay. Aba, papasakayin ka pa sa kanilang mga sasakyan. Halika, idadrive kita. Mag-o-offer pa sa'yo. Wow, high-tech. Ang gaganda ng bahay. Halika, dito ka matulog sa amin kahit 1 araw lang. Di ba ito yung pinahiram ko nung araw? Parang hindi na ako nakikilala. So, remember, limit your love. Love only what you get from the Father. Kaya yun, the first and foremost, love the Lord your God. And then, pagmahal ka ng Diyos, lahat ng pagmamahal na bubuhos niya sa iyo, yun din ang ibigay mo sa kapwa mo. Kasi na-receive mo eh. Naka-receive ka ng forgiveness, give forgiveness to others. Naka-receive ka ng mga blessing dahil kailangan mo yan, then bless others. Naka-receive ka ng kung ano yung na-receive mo above, then make it to others. Kasi you cannot outgive God. Kapag kung ano yung binibigay mo sa Diyos, na nakikita mo sa kapwa mo, ganun ka rin i-bless ng Lord. Kaya ka bine-bless ng Lord para maging blessing ka sa many. Amen? You will be a channel of blessing. Kung marami kang gustong i-bless, ang blessing ng Lord tuloy-tuloy. Hindi yan matatapos. Pero kapag ang blessing ng Lord withhold mo sa iyo, ikaw lang ang mabe-bless. Aba, ikaw ang pinakakawawang tao sa mundo. Makikita yan, no? Ang ganda ng sasakyan mo, dami. Makikita yung bahay mo, ang gara, ang lalaki. Pero spiritually, hindi makikita sa buhay ng tao. Amen. Kaya kailangan kapag bless ka, mag-bless ka. So that the blessing of God will overflow. Hindi yan matatapos. That is how the blessing will be unlocked. Amen? Okay, number 2 tayo. Hindi ko na ano yun yung John 21, okay? Number 3 is obedient to the Word of God.
Number 1, tandaan nyo, knowing Jesus Christ who He is. Number 2, loving the Lord your God. No? Number 3 is obedient to the Word of God. Kailangan, kilala mo si Jesus Christ na Word, minahal mo yung Word, at ngayon kailangan i-obey mo yung Word. Amen. Malakay chapter 3. Let's begin with verse 1. Ito, bugbog na to yung verse 10 eh. Pero naunawaan nyo ba ang pagbibigay? Let's begin with verse 1. Yung prophet before Jesus Christ came, si Malakay, o tawagin ng iba, Malachi. Tingnan natin, Verse 1, sabi rito, See, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to His temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. Ang tinutukoy nito si Malakay, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. He will come to you because you will become a temple of the Holy Spirit. Because Jesus Christ, the Word, is the Holy Spirit Himself. Amen? Verse 2, basahin nyo nga. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire or a launderer's soap. Grabe. He is a refiner's fire. Kung ikaw ginto, ipupurify ka ng Lord. Amen? Para lumabas yung beauty mo. Kung ikaw fake, nako, malulusaw buo, kawawa. Amen? Kasi yung refiner's fire, the Holy Spirit Himself, will bring the beauty inside you. Kung sino ka sa harapan ng Panginoon, yung apoy niya ang magbibigay ng beauty sa iyo because you are pure in heart. Amen? Kaya yung beauty mo, hindi yung panglabas lang. Ang beauty hinahanap ng Lord kung ano yung nasa loob. Tingnan nyo ang tsaa. Ang tsaa, mainit na tubig, isawsaw mo, lalabas ang kulay. Pero kapag ang tubig, malamig, isawsaw mo yung tsaa dyan kahit magdamag, hindi maiiba ang kulay. Bakit? Hindi siya refine sa init. Kailangan nag-iinit ka sa salita ng Diyos. Amen? Para maramdaman mo ang totoong pag-ibig. Uy, init na init ka kahit nasa Jebel Jais ka. Bakit? Kasama mo yung minamahal mo. Sino yung minamahal mo? Ang Lord. Amen? Kung sino-sino iniisip nyo. Nasa lover's lake ka, ginaw na ginaw ka, pero init na init ang pakiramdam mo. Bakit? Katabi mo yung binigay ng Lord sa iyo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Lahat ng nag-enjoy sa couples night last Friday, sige, pumalakpak nga ng malakas. Sabi nung iba kagabi, naiinggit sila. Kasi kasama namin, naiinggit daw sila. Bakit kayo maiinggit kasama niyo, Lord? Amen? Nagmamanifest. Kasi nga, ang sarap ng pakiramdam ng meron kang maririnig na mga testimony about their relationship. Ano yung testimony na? Dahil sa Diyos, nalaman ko ang totoong pagmamahal. Sabi mo sa singles, ikaw susunod. Be ready. Sino rito excited para sa Saturday ba? Singles Day. Sino excited? Wear your best.
Ikakasal ko kayo. Amen. So, okay, that is what, no? Loving the Lord your God. Now, yung sinasabi nating number 3 is obedient to the Word of God. Sige nga, tingnan nga natin yung Matthew 5:17. Ano sabi ni Jesus Christ dito? Matthew 5:17. Tingnan nga natin. Basahin nyo nga. 1 to go. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Kaya yung law sa Malakay, balikan natin yung Malakay 3. No? Sabi rin sa verse 2, Malakay 3:2. But who can endure the day of His coming? Kasi kapag dumating na ang Lord, yan hindi pa siya dumarating the first time. Kaya yung devil, no, nataranta. Nung mapako na siya, the devil was already in the feet of Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, nasa paanan mo na lang ang devil. Huwag mong lagay sa utak. Kasi kapag naisakit ka, ang demonyo, binigyan na naman ako ng sakit. Hindi, palayasin mo. Lagay mo sa paanan mo. Amen. Binigyan na naman ako ng problema ng demonyong ito. Parating demonyo, sinisisi mo, meron kang kapangyarihan. Amen. To trample down snakes and scorpions according to the Bible. Huwag mo sisiyan ang demonyo mo dahil nagkabaon-baon ka na naman sa utang. Ilagay mo yung demonyo sa paanan mo. Do not put it in your head. Huwag niyo sisihin kasi kawawa naman siya. One day, uhusgahan yan. Baka makasama ka. Dahil nilalagay mo sa utak mo at sa puso mo. Wag, alisin natin. Sabihin mo, Devil, you are under my feet. In the name of Jesus. So, yun lang. Ano ba kung saan ka dali ng Lord? Kung doon ka niya bibigyan ng kapangyarihan. Amen? Do not let the devil make his fortune for you. Amen. Kaya tayo nasa Jesus Christ, the deliverer. We are already delivered by Jesus Christ through the works and plans of the enemy of God. Kaya tandaan natin, yung Malakay 3, napaka-importante niyan sa buhay mo in the future. Verse 3, okay? He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Sabihin mo sa katabi mo, ako yun. I will give offering for the righteousness of God. Hallelujah. Verse 4. Sige, kayo magbasa. And the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years. Kung paano nag-offer ang mga tao na galing sa wilderness, galing sa Israel, galing doon sa slavery ng Egypt. Sabi rito ng Lord, the Lord will going to accept in the days gone by us in former years. Isipin nyo, no? Mga nag-offer yun sa Lord ng kanilang sacrifices. Kung ano meron sila. Ginawa ito ng Lord na parang masamyong offering para sa Kanya. Amen? So verse 5, sabi rito, sa verse 5, so I will come near to you for judgment. I will be quick to testify against
sorcerer, adulterer, perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive aliens of justice. But do not fear, says the Lord Almighty. Anong dapat nating katakutan? Katakutan natin yung ginagawa natin. Huwag nating katakutan siya kasi pag ikaw natakot sa Lord, the fear of God is the beginning of your wisdom. Amen? Kaya sabi niya rito, verse 6, I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. So you, descendant of Jacob. Sino ba si Jacob? He is the son of Abraham, Isaac, and Jacob is the last. Sino si Jacob? Israel. Descendant tayo. Tigapagmano tayo. Why? Because God promised in Genesis chapter 12 verse 2, we are descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. So, kung ano yung pinangako ng Diyos kay Abraham pa lang, yan yung tatanggapin yung pangako ng Lord. Amen? Verse 7. Ayaw kong patagalin ito. Sige. Go. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Paano ka magre-return? Tanong niyang mga Israelites before, how? Paano ako magre-return sa pangako mo? Pangako mo kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ano sagot ng Lord? Naging hapon. Okay? Verse 8. Sa verse 8, biglang naging hapon ng Diyos. Will a man rob God? Dapat love God, di ba? Nangyari. Will a man rob God? Naging Japanese bigla. Yet you rob me. Minahal mo ako. You rob me. But you ask, how do we rob you? Mahal na mahal kita, Panginoon. Sino rito nagmamahal sa Lord? Taas nga ang kamay. Naka-live tayo ngayon sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Is that the truth? You are loving, not robbing? Sabi niyan, saan mo ko pinagnanakawan, Lord? Sabi niya, sige nga, basahin niyo. 1, 2, go. In tithes and offerings. Naku po, Lord, hindi naman. Nagtatites nga ako bakit may offering pa? So, tithes is different from offering. Ang tithes po, kay Lord yan. Kaya, hindi yan para sa atin. Yung sinasabing 10% ng lahat ng kinikita mo kay Lord yan. Sa business partner mo yan dito sa lupa. Sabi niya, okay, bibigyan kita puhunan. Ang puhunan mo, yung buhay mo. Bigyan kita ng trabaho worth 10,000 ang salary a month. Yan yung business na binigay sa'yo. Pero 50-50 dapat kayo ng Lord kasi siya namuhunan Amen? Pero ang sinabi niya, bigay mo na lang sa akin yung 10%. Yung 90% i-enjoy mo. Yung 90% enjoy mo kung saan mo gusto. Amen? Maliit ba yung 90? Malaki, di ba? Yung 10. Compare mo sa 90. Maliit. Bakit minsan, pati yung 10, ginagalaw mo, hindi naman sa'yo yun. Naku po, Diyos ko po, aray ko po. Pastor, wag naman ganyan. Hindi na ako pupunta sa church mo. Nire-reveal lang ito ng Lord para ma-break through ang financial difficulties mo.
Kasi nga sabi niya, pinagnanakawan mo ko, hindi lang sa tithes, sa offering pa. Dapat may i-offer ka, hindi mo mabagawa. Lord, kapag may baka ako talaga, ibibigay ko sa iyo. Why not offer yung mga baboy? Why not offer yung mga manok? Bakit mo pipiliting yung bakang i-offer mo? Wala ka naman nun. No, give only what you have. Kaya sabi yan, ano ba ito? Napasukan ko. Hindi yata tama. Amen? Lumang tipan na yan eh. Sasabihin mo, wala bang bagong tipan? Doon na lang ako, titingnan ko na lang yung Bible. Saan ba pwede makita yung offering na sinasabing wala na yan, tithes and offering na yan? Alam niyo, pinakita ng Lord yan. Yung babae na nagbigay ng 2 kusing, wala na siyang kakainin kinabukasan, binigay niya yung 2 kusing sa Lord, in-offer niya, nakita pa ng Lord. Sabi niya, yung babaeng yan nagbigay ng buo. Bakit? Partner ko yan. Binigay ko buhay dyan, pero nagbigay siya kung ano meron siya. Buo. Hindi 10%, hindi 20%. Wala nang kakainin kinabukasan yan. Binigay niya sa akin and therefore, hindi ko siya kalilimutan. Amen? Ganoon po ang pag-ibig ng Lord. Kaya niyang ibigay kahit na yung buhay niya. Amen. Ligyan natin yung verse 9. Verse 9, sabi niya, you are under a curse. Under ka ng sumpa. Alisin mo yan, sumpa na yan sa'yo. The whole nation of you because you are loving God. No, you are robbing God. Pinagnanakawan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo yung Matthew 5:17, sabi ni Jesus Christ, do not think that I abolish the law or the prophet. I did not come to abolish but to fulfill. Para mapulfill niya yung promise niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ano yun? Pagpalain ka. Sabi ni Jesus Christ, I did not come to abolish the law or the prophet. I have come to fulfill. Kaya nga, John chapter 10, no? 10, verse 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy your life. Pero sabi ni Jesus Christ, I did not come but to give you life more abundant. I came to give you life abundantly. Paano mo mabibreak ngayon ang curse? Sabi niyan, you are under the curse, the whole nation, because you are robbing me. Sawan-sawa na ako mapakinggan tong verse 10 eh. Sige nga, basahin niyo nga tong verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Wala ka ng room na paglalagyan mo sa inuupahan mong, partition? Partition ba yun? O bed space? Isipin mo ron. No? Yung ihigan mo yung tithes and offering mo. Kasi pangako ng Lord eh. Subukan mo ako. Have you tested the Word of God? That's a question. O hindi mo pa pinaniniwalaan until now na ito ang sikreto na magbibigay sa'yo, mag-o-open ng nakalock na pintuan ng pagpapala ng Diyos. Sabi niya rito, test me in this and see if I will not throw open
the floodgates. Floodgates yun. Kung merong nakaharang na pagpapala, no? I-open niya yung pagpapala na yun. Imagine niyo ang floodgates. Pag inopen yan, lalo na pag malakas ang ulan, pag inopen yan, baha ang city. Lutang lahat ng mga ari-arian na pinundar ng tao. Marami ang mamamatay. Pero sa kalangitan, pag inopen ang floodgates, babaha ang pagpapala sa iyo. Hindi mo na kailangan mangurap. Hindi mo na kailangan magbayad para maboto ka. The floodgates of heaven will be open to you. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Why not challenge Him? Amen? Sabi niya, test me on this. Lord, testingin kita. Itong buwan na to. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Sinabi mo yan, nakasulat pa. You did not come to abolish the law or the prophet. Sinabi ng propeta, test me on this. And you say in your word, you never change. You are the same yesterday, today, and forever. Tetestingin nga kita. Sabi ng Lord, sige, subukan mo. Pag hindi, namumblema ka sa pagpapala na bibigay ko sa iyo. Sino gusto ng ganong problema? Lord, paano ko uubusin ito? Sumahod na ako last month, meron pang natitira. 2 buwan pa itong natitira sa bangko ko. Wow! Diba? Kesa naman, sahod ka ngayon, may tatawag sa'yo, vampira. Long distance. Oh yes. Anak, meron ka vampira. Bakit, Nay? Namatay yung aso natin, kailangan libing. Nagkasakit yung pusa natin. Ang daming mga dahilan para ikaw ay pagnakawan ng devil. But today, the devil is under your feet. Sige, apakan mo. Apakan mo. Yung malakas, durugin mo. By the power of the living God. By the power of the Word of God. Kailangan natin maniwala sa salita ng Diyos. I have given you authority to trample down snakes and scorpions and nothing will harm you. Amen? Kaya yun ang sikreto. Yung room mo will be overflowed by blessing. Hindi ka mawawalan. Amen? Kaya tandaan natin, yung pagsunod, obedient to the Word of God is very important. Tingnan natin yung Matthew 5:17. Ano sinabi ng Lord diyan? 5:17 ng Matthew. Kaya magbasa. 1, 2, go. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Gusto niyo bang ma-fulfill yung pangako ng Lord sa inyo? And I will give you the key. Sabi niya sa binasa natin una, Matthew chapter 16. Tingnan nga natin yung verse 18. Matthew chapter 16. Verse 17, ano yung sinabi ng Lord? Sorry, verse 17. Okay, basahin nyo. Want to go? Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Hindi ako nagre-reveal sa inyo niyan, ha? Baka
Pag hindi nyo na-receive, si pastor kasi, challenge ako. Hindi ako nagcha-challenge sa inyo. Amen? Ang revelation hindi galing sa akin, galing sa salita rin ng Lord. Kahit ako nagcha-challenge. Every time na nandito ako, Lord, china-challenge kita ha, salita mo to. China-challenge kita, salita mo to. China-challenge kita, salita mo to. And God never fails me. He never fails me. There are a lot of challenges in this world. Nacha-challenge ako, pero binabalik ko, Lord, na-challenge kita ha. Wala naman akong kakayanan eh. Benta ko na muna itong 5 hectares lot. For your glory alone. Lord, bebenta ko muna itong 500 square meter lot ko. For your glory. Lord, wala talaga ako eh. Ito pa. 500 square meter lot. For your glory. I challenge God every time. And He never fails to return in favor. Ano yung favor na yon? Aba, yung anak ko ngayon. Graduate na rin. For the glory of God. Siguro yung pangalawa, pangatlo, yung pangatlo ko gagraduate na ng high school. And yung panganay gagraduate na rin. For the glory of God. Lord, I challenge myself. I give it to you. Kasi lahat sila naglilingkod sa Panginoon. Yung panganay ko nagdadrum. Yung pangalawa ko nagki-keyboard. Yung pangatlo ko nagdi-lead guitar. At yung asawa ko nagwo-worship. Lord, paano naman? Ako nagpe-preach. Pero sabi niya, away from me, you evildoer. Mahirap. Kailangan maging holy tayo. Amen? Not in the eyes of man, but in the eyes of God. Be holy, for the Father is holy. And in verse 18, nilagay mo pa roon, kasi maganda ito eh. We will unlock the heaven today. Ano sabi riyan? Verse 18, basahin nyo, 1 to go. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. The gates of hell will not overcome. I will build my church to who? To Peter, the rock. Who is the rock of your salvation? Jesus Christ should be the foundation of this church. Sino yung church? Ikaw yun. Sabihin sa katabi mo, ikaw yun. You are the church, the temple of the Holy Spirit. Ikaw dapat mamahayan ng salita ng Diyos upang ang kanyang pagpapala ma-reveal sa iyo. Amen? And in verse 19, the Bible says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. I bind you, Satan, so that Satan will be bound in heaven. I bind you, all the curses you uttered to me and to my family and to my country, the Philippines. I bind you. I break your power. And you have the authority to command. I command you to go and live in the name of Jesus. And then loose every spirit from God. A spirit of blessing come forth into me and to my family. A spirit of overflowing blessing come forth to me and to my family. Speak up, because the key is in your hand. The kingdom of God is in your hand.
Jesus said, repent, for the kingdom of God is in your hand. Let's all stand. If you want a spiritual breakthrough, huwag kayong mag-expect agad ng physical. Remember,